Ito na po mga kababayan, ang nangyari ngayon, nako po, ay may gumaganap ng bagong pang 3C. Dahil dati, si PBBM yung pang 3C. Ngayon, meron na talagang pang 3C. Alam niyo kung sino? Si Senator Joel Villanueva. At mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Senator Joel Villanueva. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat ka ng issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba, pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan. Dito po mga kababayan, wala akong problema dyan sa mga relihiyon na. Wala akong problema yung kinukot niya yung galing sa Holy Bible. Wala akong problema dyan. Wala akong problema sa pananampalataya. Ang sa atin lang po dito mga kababayan, sa mga nagbabasa ko ng Biblia, alam nyo po, sino si Shadrach, Meshach at saka si Abednego? Silang tatlo, andoon sa kaharian. May utos ng hari na kailangan lahat ay magbow, magsaludo lahat sa hari. Pero sa pagkakataong yon, yung tatlo na yon, si Shadrach, si Meshach at saka si Abednego, hindi sila nagbow sa hari dahil nasa paninindigan nila at sa kanilang pananampalataya na sa Panginoon lang sila magbabaw. Pero ang utos ng hari, kung sinong hindi magbaw ay dadalhin doon sa apoy, susunugin. Anong nangyari? Kahit alam nila na patayin yung tao pag hindi nagbaw sa hari, pero pinanindigan nila dahil naniwala sila doon sa Panginoon. Buhay nila yun nakataya. Anong ginawa nila? Hindi sila nagbaw sa hari at sa madaling salita, sila ay pinarusahan. Tinapon sila sa apoy. At anong nangyari? Linigtas sila ng Panginoon. Ni galis, ni kunting kahit amoy ng apoy, hindi nangyari sa kanila. Linigtas sila ng Panginoon. Buhay nila yon. Pero ito lang, dinakotan to. Sige, huwag kang tatawid. Yung plunder case naghintay sa'yo. Ayun, tawid. Itong mga nakaraang buwan, saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin.
Sino bang kaaway? Dito po mga kababayan, 13 na kayo. Sino mang kaaway na tinutukoy mo? Yung pinapanigan mo na ngayon. Para hindi ka naawayin, papanig ka na. Kasali ka na sa mga away. Hindi ka na mga away. Kasali ka na sa umaway. Po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama kahit hindi po ito ang pinakamadali. Mamili ka. Tatawid o kaso. Tatawid o kaso. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at So, nipis-nipisan mo lang konti dahil sobra ng kapal. Nipis-nipisan lang. Alata naman namin. Alam mo, Senator Joel, hindi mo na kailangan pa na mambula. Alam na namin anong kalalabasan nito. Dahil kayong tatlo, ikaw, si Escudero, at saka si Jingo Estrada, lagi kayong nababanggit doon sa plunder. Dahil sa issue sa flood control. Pero, si Jingo lang, lumalaban. Hindi tumawid yung bayag sa lalamunan. Nagpakalalaki. Walang siyang ginamit na ibang salita. Ang binunyag na lang ni Sir Jinggoy, kung paano siya kinukumbinsi, kung paano siya halos oras-oras, minuto tinawagan siya, pinapapili siya, tumawid or kulong. Pinili niyang makulong. Kayong tatlo. Si Escudero, walang kaso. Dahil pag si Escudero talaga, naku po, kahit ako naman, tatawid talaga ako. Dahil, naku po, ang ganda-ganda pa ng asawa. Tapos magkukulong ka, naku po, baka, naku, ayaw ko lang magsalita. Taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy Kung sa Bisaya pa, Sir Joel, ang dami mong balak. Yung balak sa Bisaya, yung puwim ba? Puwim. Yung tula. Ang dami mong tula. Hindi mo na kailangang tumula. Sabihin mo na lang, gusto ka, nga-shift ka. Yun. Gusto mo na, shift ka. Huwag ka ng tula na gagamit ka pa ng ibang mga dahilan dyan. Ginawa mo ng dahilan para ka tumawid yung mga kahirapan na dinaranas ngayon. Bago kayong sa sumanib kay Tano. Tapos na yung may crisis na tayo. Bakit ginamit mo pang dinadahilan? Tapos kung sabihin natin yung lindol ngayon sa baka sa Mindanao yung dinadahilan na naman ninyo. Nagpakipot ba kasi? Huwag ka pakipot. Pag
Sa tingin mo na medyo ikakabuti sa sarili mo, doon ka. Kaya dito po mga kababayan, itong pagiging magtender ka ng serbisyo publiko doon sa sambayan ng Pilipino, minsan sa mga politiko dyan, bihira lang yung nasa puso. Yung iba dyan, magaling lang dito galing lang sa lalamunan. Dito lang, tatawid yung bayak dito. Oh. Tawid ka? O plunder. Di ba? Pag hindi ka tumawid, hindi ka safe. Pag tumawid ka, safety ka. Yun. Po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar, na lalo Tagal na. Huwag mong sakyan yun. Huwag mong sakyan. Bago pa kayo nakabuo ng bagong 13, mayroon na yun. Makailan lang yun. Yung bago pa yun. Tapos na yun. Ginawa mo bang dahilan? Sabihin mo na, natakot ka. Intindihin ka po namin. Pareha ka rin namin, tao, hindi ka Diyos. Matatakot ka. Para na-maintindihan man, huwag ka nang mapalusot. Di nyo na kailangan magpalusot. Alam na ho namin anong gagawin ninyo. Sa mga tumatawid. Yung sinasabi ni Sir Jinggoy, naniwala kami noon. Sinasabi din yun ni Senator Cayetano na pressure talaga, tinatago talaga. May talaga, may palitan. Pag tumawid ka, ito ang garantiya sa'yo. Pag hindi ka tumawid, ito mangyari sa'yo. Yun, parehas kayo, tatlo. Matindi dito, ito si Senator Bato. Maganda yung ginawa ngayon ni Senator Bato. Dahil mananatili siya sa Pilipinas. Walang problema, mapagtaguan niya yung dehig. Walang problema, wala siyang pananagutan doon sa hig. Ang pananagutan niya dito sa Pilipinas. Anong sabi mo? Senator Villanueva? Senate of the Philippines? Dalawa ang Senate of the Philippines. Dalawa ang Senate ngayon. Senate of the Philippines at saka Senate ng Malacanang. Ang Senate of the Philippines ay pinanguluhan ni Senator Peter Alan Cayetano. Ang Senate ng Malacanang ay pinanguluhan ni Sherwin Gatchalian. At doon ka na sa Senate ng Malacanang. Wala akong problema doon sa paniniwala mo, panampalataya doon sa reliyon. Wala akong problema dyan. Labas na ako dyan. Yung sa nakikita ko sa kung gaano ka maninindigan. Huwag mong gawing dahilan ng mga ibang bagay. Yung tatayuan mo talaga, ito ang tama. Bakit naman ako magagalit? O bakit naman ako matatakot? Halimbawa dito sa plunder case, sa plunder. Tulad ni Sir Jinggoy, kinasuhan siya ng plunder. Hinarap niya, alam mo niya sa loobin niya na pagdating ng panahon, wala akong pananagutan dito dahil ito ay gawa-gawa lang. Pero anong nangyari sa inyo, dalawa ni Chicks? So ibig sabihin, may kinakatakutan kayo. Baka hindi niyo malusutan. Bakit sa Senator Marcolita may plunder case din? Hindi naman tumawid. Pinaglaban niya. Nangatuwiran siya. Nagpahayag siya.
sa kanyang site, bakit niyo magawa? Or baka maliban sa plunder, case, pagtatawid ka, may premyo. Diba? Yan natin alam. Ito pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Dati na yun. Gas-gas na yun, sir. Huwag mong ulit-ulitin, sir. Direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Ang nagpapasakit sa bulsa ng kababayan natin ay yung pera dinukot ninyo sa aming bulsa. Ang perang dinukot nyo, kinuha nyo sa kaban ng bayan. Pera ng mga tao, pera ng sambayan ng Pilipino, yun. Yan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong Yung pag-upo pala. Bakit? Yung pag-upo ni PBBM, may na-create bang employment? May na-create ba mga manufacturing, mga processing company or malalaking kampanya na sponsored ng gobyerno? Mga project nga natin na antala. Biro mo sa flood control project, daming ghost, daming anomalya. So ibig sabihin, imbis na gastusin yung pera doon sa labas, kinupit. So ibig sabihin, instead na makinabangan ng mga tao, yung labor cost doon sa mga pobre. Tapos yung material cost doon sa mga negosyante. Walang ginawa. Anong tawag doon? Yung spending ng gobyerno, yun sana ang makapag-create ng job opportunities doon sa mga sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga manggagawa. Malaki yung labor cost. Alam niyo po mga kababayan, pag magpatrabaho tayo ngayon, nasa 40 to 50% ang labor cost. So marami makinabang sana. Pero anong nangyari? Kinupit, ninakaw, pinasok sa malita. Dito po mga kababayan ha. Dito po sa mangyayari. Kung kailan sila report dyan sa Senate, sigurado na may bagong majority. Legitimate ng majority dyan ang si Senate President na si Gatchalian at legitimate na yung Blue Ribbon Committee Chairman si Erwin Tulfo. At ang issue rito ang pinakamalaki mga kababayan, dahil ay sila na ang legitimate mga kababayan, itong investigasyon sa flood control ilusaw na po para na yung bula, maglaho na yon na parang bula. Wala na tayong maasahan. Ang maasahan lang natin dito, itong bago naman nilang pautot. Mag-imbestiga daw sila doon sa mga infrastructure nga nasira doon sa lindol sa Mindanao. Baka mayroon daw korupsyon. Daw, itong klarong korupsyon na lusaw. Pero itong haka-haka pa lang nila, habulin nila, sisirain nila ang Mindanao. ito ang style nila ngayon mga kababayan ha. Ito ang natin, ang style nila ngayon. Sa resume ng Blue Ribbon Committee hearing, sisirain nila ang Mindanao. Dahil sinisira naman nila yung mga witnesses, yung 18 Marines. Sinisira na nila. Wala na yun. Hindi na yun. Wala nang kredibilidad yun.
kahit papaano hindi na yun maimbitahan dahil sinisira nila, sinasabi nila na walang kredibilidad. Bakit ko nasabi na hindi na? Dahil na ilang beses na nakwento na nila na walang kredibilidad, so walang rason na ipatawag pa nila yung 18 Marines. Dahil pag ipatawag nila, para silang gunggong. Unang-una pa lang, hindi sila naniwala. Bakit pa itapatawag pa Manila pag hindi na sila maniwala? Dahil wala na akong kredibilidad. So in suma total, lusaw na ang issue sa flood control. Dito na ulit sa issue sa Mindanao, sa damages dito sa Lindol, na kung baka daw mayroong mga suspicious na may mga anomalya, na may substandard siguro na mga infrastructure projects. Hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang Super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na Ito mga natural calamity sa sakyan. Bakit yung mga ano mo, yung mga lumalabas sa bunganga mo, yung nangyari lindol sa Cebu? Bakit walang ganun? Bakit wala? Hindi ko narinig si mo na ito dahil yung mga hinanakit mo sa mga sinasama mo pa yung natural disaster. Bakit masisisi dyan? That is natural. Kahit anong iwas natin dyan, mangyari at mangyari. Huwag natin gawing dahilan. At tayo'y laging handa dyan. Maghanda man tayo o hindi, yun ay darating. Di ba? Pero huwag gamitin yung gawing dahilan na para pagtawid mo. Opo. dulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Bakit? Bakit hindi makapagtrabaho? Dahil sinarado ninyo. Sinasara ng kalaban nyo dati, pero ngayon, kasama ka na doon. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta. Sino ba yung pasimuno sa lockdown at pasimuno sa banta? Saan mo ba yun isisisi, sir? Kay Cayetano? Kay Marcolita? Saan mo sisisi? Sa sambayan ng Pilipino? Doon mo sisisi ninyo? Sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate. Natural. Alam nyo yun, bakit ginawa nyo? Bakit ginawa nyo? Isa ba yun sa dahilan na ikaw ay tumawid? Dahil isa yun na, makonsensya ka, Joel, naipit na yung mga empleyado mo. Tumawid ka na. Di lang ikaw mahirapan dito, pati yung mga empleyado mo. Di mo ba yung naramdaman, sir? Pakapalan na lang talaga, sir. Staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Sino bang nangaaway, sir? Sino ba yung nangaaway, sir? Tanong ko lang. Sino bang nangaaway? Kitang-kita ho namin.
Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado. Ikwento mo yun sa kasama mo. Bakit sila nag-walk out? Bakit sila nag-walk out? Kung trabaho ang gusto nila. Ayaw nila ipatuloy Ayaw nila magkaroon ng quorum. Kaya nag-walk out sila. Tapos sabihin mo ngayon, kailangan natin magtrabaho. Doon mo ikwento doon sa tatawiran mo. Dami mong tula. Para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. Bakit pa hintayin mo yung special session? Bakit hindi ka na tumawid nung nakaraan? Bakit hintayin mo yung special session? Ano bang meron sa special session? Ano bang pinaka malaking issue ngayon sa ating bansa? Ano bang pinaka malaking threat ngayon sa ating bansa na kailangan na yung special session? Tulad ng nangyaring pandemic, kailangan yung special session yun. Kailangan yung pera na kailangan natin dahil wala tayong budget. Pero dyan sa kalamidad, may tayo dyan, may budget tayo dyan. Dahil taon-taon may mga calamity, tapon tayo sa alog, lindol, bagyo at baha. May budget tayo dyan, calamity fund. Walang pandemic fund. Sa panahon ni Tatay Digong, kailangan yun, pandemic fund. Yung bayanihan 1 and 2. Nagkaroon siya ng special session. Pero ngayon, meron? Bakit hinintay mo pa man yung special session? Bakit hindi ka na lang tumawid nung nakaraang linggo? We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Ang Cebu, Northern Cebu, yung tinamaan ng lindol, dami pang hindi nakabangon hanggang ngayon. Yung tinamaan ng bagyong Tino, dami hanggang ngayon hindi pa nakabangon. Bakit mo sinama? Bakit nakatutok si Mindanao? Dito po mga kababayan, tandaan natin itong parang guide nila, parang ruta nila, papunta na silang Mindanao. Doon na nila sisiraan. Gagamitin itong natural disaster para siraan ang mga Duterte doon. Itong mga hinayupak nito, mga kababayan yung tinamaan ng lindol ang Mindanao, baka nagpista yon, yung mga hinayupak na yon. Nagpista yun, napasalamat, ito na. May dahilan na tayo dito. Gagamitin natin yun. Oh. Itong nangyayari ngayon sa ating mga kababayan, ating mga kapatid dyan sa Mindanao, dahil ako po ay taga Mindanao, marami ako dyan pinsang buo, doon ang pamilya ng tatay ko. Yung sa lugar na yun, doon ang mga pinsan ko. Sa side ng mama ko, sa parting Cotabato talaga. Nako. Parting Davao, mayroon ako dyan. Mga pinsang buo. Pamilya ng papa ko. Pamilya ng mama ko. Ito po mga kababayan. Baka isa itong mga sinaror dito, mga gonggong, malaking gonggong, malaki pa rin ng pasasalamat siguro nang nangyari yon. Dahil ito na po ang gagawin nilang dahilan sa special session na gaganapin nila.
Ito nga dadahilan ni Sir Joel Villanueva, special session. Bakit pa nagpag-ipot ka pa? Bakit hinintay mo yung special session? Bakit hindi ka pa tumawid nung nakaraan? Parehas naman lang din yun. Di ba? Ito po mga kababayan, saglit lang yun. Makailan lang. Sumanib ka kay Cayetano. Ngayon dito naman sa kabila. Ano ba talaga ang kulay mo? Mas mabilis ka pa sa Kumu Vlogs? Sa isang pugita? Pag nakadapo ka sa tinawag namin samo, parang samo yung mukha. Pag nakadapo sa dahon ng lusay, parang lusay din. Pag nakadapo ka sa kuras na batik-batik, batik-batik ka rin. Ano ba talaga? Parang sa tingin ko sa iyo, sir, isa ka sa mga religious leader. Tapos magpakita ka ng katatagan mo. Paninindigan mo. Pa ganun-ganun ka eh. Sabihin natin na politika yun. Di mo kailangan na sabihin na nagtatrabaho kayo. Yung sabi, tumakbo kayo bilang senador dahil magserbisyo kayo sa mga tao. Politika yun. Ginagamit ang politika para makaserbisyo sa mga tao habang kayo'y kumikita. Pag wala kayong sahod, tatakbo kaya kayo bilang senador? Hindi ha? Huwag tayong magpakahipokrito, sir. Huwag ganun. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Sir, ilang taon yung binuo yung mga infrastructure na nasira, hindi mo yan maibabalik in 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Yung development ng isang lugar na umabot sa 10 taon, 20 na taon, 20, 30, 40 to 50 years, hindi mo maibabalik yun in 5 years, in 3 years, in 6 years. Tapos magkwenta ka yun, magkano. Naku po, di yun. Huwag mong gawing dahilan yun, sir. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas. Lalo na po yung mga Sir, tatad na kami ng batas, sir. Alam mo natin, may existing na batas dyan. Simpleng batas lang yon. Ginagawa na ng mga kasama mo ngayon, sinang-ayunan mo na. Kailan nagiging 12 ang 13? Kailan magiging 13 ang 12? Batas yun ha. Na kailangan ang quorum 13. Bakit kayo nag-elect dyan ng 12 lang kayo? Tapos ngayon, magkwento ka patungkol sa mga batas-batas. Binalasubas na nga yung batas na andoon na. Ang tagal-tagal ng batas ito pong bago. Gagawa pa kayo ng bago. Batas-batas na yun. Tatad na ang Pilipinas sa batas sa sobrang dami ng batas. Hindi mo na nga maalala. Huwag na tayo magpakahipokrito. Alam niyo po mga kababayan, ang ating Pilipinas ay hindi kailangan ang batas. Magdagdag ng batas, hindi kailangan. Kailangan dyan na maintindihan nitong nagtrabaho kung ano ang batas. Andyan na, yun lang nga existing na batas, hindi pa nga nila maintindihan tapos gagawa pa kayo ng bagong batas. Kababuyan. paano ka lang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Huwag na gamitin, sir.
Sandatahang lakas. Respeto ba yung ex-marine? Sinasabi pa yung mga basurero. Tapos ngayon gagamitin nyo pa. Hmm? Yung pagiging mga sundalo, warang expiry yon. A soldier remains a soldier's lifetime. Basta makapagserbisyo ka na sa gobyerno, lifetime mo na yung dadalhin. Parang mayor. Ex-mayor, oh. Ex-mayor, si ex-mayor, si dating congressman, si dating senador. Itong 18 Marines, paano tinawag ni Tulfo? Basurero. Tapos ngayon, sama-sama mo sa mga batas na yon. Huwag mong gawing dahilan yun, sir. Sabihin mo na diretso na ako ay tumawid na dahil ako ay natakot na kasuhan. Period. Intindihan namin yun dahil tao ka. Maintindihan namin yung anong mararamdaman mo. Dahil pareha din kami may takot din. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Mambubula ka pa. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Hindi ko lang alam, sir. Ano na pinagsasabi mo? Di mo alam, di na panahon ng kampihan. Bakit ka tumawid? Bakit ka tumawid? Bakit hindi ka na lang nag-abstain? Yung dati. Bakit ka andoon kay, Senator Cayetano? Nag-abstain si GB at saka si Subiri? Sumama ka sana? Hanggang mag-abstain ka. Pag walang panahon na kampihan, mag-abstain ka. Sabihin mo doon, pag sumipot ka doon sa nila, pangtay sa kung quorum, mag-quorum ako pero abstain ako, hindi ako pabor. Doon sa gagawin niyo mag-reorganize kayo, doon lang ako gagawin sa kung anong karapat-dapat natin dito na makatulong para lang tayo makapagtrabaho dito. Hindi ibig sabihin para mag-create tayo ng organisasyon bago. Ganun sana. Wala eh. Tapos sabihin mga yon, walang hindi panahon ng kampihan. Kuko to. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po na Gagamitin mo naman. Wag ganun, sir. Wag ganun, sir. Gas-gas na yun, sir. Gas-gas na yun. Hindi nyo naman pinaniwalaan yung mga tao. Pinaniwalaan ninyo ang gusto ninyo. Bira naman, no? ating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin. Klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa Sobra ng kapal, sir. Nipis-nipis konti. Hindi ko yun hindi ko ma-digest yung sinasabi mo, sir. Hindi ko kaya. May impatso ako dyan. Maka-impatso yung Hindi malulusaw yung sinasabi mo. Hindi malulusaw. Hindi ma-digest. Baga, hindi mag-sink in sa utak ko. Hindi ko maintindihan eh. Yung sinasabi mo. Wala. Tapos, hindi nala tayo rito sa yung ambisyon natin, pwede man yun.
Gusto ng Panginoon, hindi man tayo pinagbawalan. Lahat tayo dito ay pinag-bless. Yung Lunes ng magnanakaw at saka Lunes ng negosyante, parehas lang. Pag ulan ng Lunes, uminit ng Lunes sa negosyo sa magnanakaw, parehas ang blessing na binigay sa Panginoon. Depende lang yun sa diskarte, sir. Di big sabihin natin na ang Panginoon ang equal yung treatment sa Panginoon para sa tao, equal. Hindi mag-iba. Pag nasa Pilipinas ka, pati minuto, parehas lang, walang nag-iiba. Anong oras yung sumikat ng araw at anong oras lulubog yung araw, doon sa taong pobre, taong mayaman, taong negosyante, taong magnanakaw, taong mag-adik, parehas lang. Walang lamang. Depende na sa diskarte ng tao. Kaya huwag sobrang gamitin na dinala ka dyan dahil diskarte mo yon. Bira oh. Posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating Diskarte mo yun, diskarte. Hindi mo tungkulin na diskarte ka, maluklok dyan. Magkanong sahod ng senador? Tapos, sabihin mo nun, tungkulin mo. Bira naman, no? institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Bakit di ka nag-abstain? Bakit di ka nag-abstain, sir? Bakit kumabig ka kay Cayetano? Ngayon, kumabig ka naman din sa kaliwa. Baliktarin natin, sir. Ako yun magkwento sa sinasabi mo ngayon tapos ikaw ang makikinig. Ikaw sa parte ko. Maintindihan mo ako? Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Yung pagpapala talaga, wala tayong problema dyan sa pagpapala. Lahat tayo ay pinagpala. Pero huwag masyadong pagkapal-kapalan, sir. Yung tumawid ka, sabihin mo na lang, Ditso, ako'y tumawid dahil ako'y takot sa plunder. Baw.